Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magiging tanging leader mula sa Association of Southeast Asian Nations na dadalo sa 2023 World Economic Forum sa Davos, Switzerland sa susunod na linggo. Sinabi ito ni Department of Foreign Affairs Under Secretary Carlos Sureta bago ang biyahe ng Pangulo sa Switzerland mula January 15 hanggang January 20. Sa isang pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Sureta na si Marcos ay isa rin sa dalawang pinuno mula sa Asia na dumalo sa forum. At sinabi nito ay isang magandang pagkakataon upang sabihin sa mga world leaders kung paano maaaring gumanap ang Association of Southeast Asian Nations sa pandaigdigang ekonomiya. Ang tema para sa World Economic Forum ngayong taon ay the cooperation in a fragmented world. Ayon pa kay Sureta, nais si Pangulong Marcos na ipakita ang Asia bilang isang malagang kadahilanan sa pagsama-sama ng mga nahahating bahagi ng mundo. Nauna nang inihayag ni Palace Press Briefer Daphne Eusenia Pais, hahayaan ng World Economic Forum ang Pilipinas na galugarin ang mga bagong investment, trade at infrastructure systems sa gitna yan ng pagbagsak ng ekonomiya. Target ng Pangulo na maibalik agad sa normal ang buhay ng mga nasalanta. Nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan niya at ahensya upang pag-usapan ang pagrehabilitasyon sa mga nasirang infrastruktura. Personal na naghatid ng tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nasalanta ng shear line sa Misamis Occidental. Ayon sa Presidential Communications Office, umabot sa 16.04 million pesos ang ipinamahaging assistance sa probinsya. Bahagi nito ang 8.68 million pesos na financial assistance na ibinigay rin sa 1,733 na mga benepisyaryo. Kasabay nito, nagsagawa rin ng Pangulo ng aerial inspection sa nasabing probinsya at nakipagpulong sa lokal na pamahalaan upang alamin ang kalagayan ng mga nakaranas ng pagbaha at landslide. Sa situation briefing, nagbaba ng utos ang Pangulo sa Department of Public Works and Highways na imbestigahan ang dahilan ng matinding pagbaha kung saan may naitalang 16,000 na pamilya na apektado. Umabot din sa 76 ang nasirang infrastruktura, kasama ang dalawang tulay sa Oroqueta City. Kasama rin sa nais pabilisin ng Pangulo ang pag-aasikaso sa pondo na nagkakahalaga ng 3 million pesos na nakalaan sa pagsasaayos ng mga gusali sa paaralan sa Misamis Oriental. Ipinag-utos ng Pangulo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na tutukan ng mga lugar na apektado pa rin ng masamang panahon. Sa gitna pa rin yan ng patuloy na nararanasang pag-ulan, partikular sa Visayas at Mindanao. Ayon din sa Pangulo, dapat ipagpatuloy ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maibigay ang nararapat na tulong para sa mga individual at pamilyang apektado. Sa huling weather bulletin ng Pag-asa na mataan ng low pressure area na may layong 230 km sa east-southeast ng Butuan City, Agusan del Norte. Pinapayuhan naman ng ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na mag-ingat sa flash flood at landslide na dala ng masamang panahon. Narito ang inyong Spokes Hour. Bakit? Kasi ang ingay sa social media, ang ingay kahit saan ako lumingon dahil ang anak ni Justice Secretary Boying Remulla na absulto sa kasong illegal possession of firearms. Wag na po tayo magtataka dahil ang ingay na yan ay dahil ingay yan hindi lang laban kay Secretary Remulla, kundi laban kay Presidente PBBM. Alam niyo naman ang ating mga kalaban, kahit ano gagamitin. Ang bato actually, hindi lang po kay Secretary Remulla. Ang bato, ang mga kaalyado daw ni PBBM, ayun, iba ang standard sa katarungan. Dahil sila ay malapit sa kapangyarihan at mayaman, ito raw ang nangyayari. Pero wag po tayo munang maniwala. Bakit? Kasi meron po tayong tinatawag na rule of law. Isa-isahin po natin kung anong realidad ng rule of law dito sa Pilipinas. Unang-una, sang-ayon po sa ating saligang batas, lahat po ng akusado merong presumption of innocence. Hanggang hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa hukuman and ang standard of proof ay beyond reasonable doubt, lahat po ng mga akusado ngayon sa korte ay presumed innocent. Nagkataon lang po na anak ng Secretary of Justice ang nasasakdal, pero kay anak siya ng isang Secretary of Justice o anak ng isang sorbitero, lahat po merong presumption of innocence. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt? Napakataas po niya. Walang kaduda-duda sa pag-iisip ng mahistrado na nagkasala ang akusado. Walang kaduda-duda. Parang siguradong-sigurado nang nagkasala. So himay-himayin natin kung anong ebidensya bago natin
paniwalaan ang mga pinklawan at mga dilawan na as usual naghahanap ng bato na ibabato hindi lamang kay Justice Secretary Boying Remulla kundi kay PBBM mismo. Una, alam mo, nung ito'y lumabas sa balita, talagang sigurado ako maaabsulto. Bakit? Mantakin nyo, kung ang mga kalaban ninyo magpadalaga ng droga sa inyong address, at kung yung pagpapadala ng droga sa inyong address at nakapangalan sa inyo ay sapat na para kayo ay mapatawan ng habang buhay na pagkakakulong, baka lahat na ng Pilipino makulong. Wala po tayong kontrolado sa mga natatanggap natin sa mail o yung mga courier service. Inosente po ang mga pinagpapadalahan. Hindi po natin alam yan. Wala naman pong ebidensya na yung anak ni Justice Secretary ang nag-order. Ibig sabihin, hindi talaga siya yung importer. Pinadalhan siya ng isang tao at bakit mo naman sasabihin na yung taong pinadalhan ay guilty, wala namang control yung taong pinapadalhan kung anong napapadala sa kanya. Kung walang ebidensya na siya mismo ang nag-import nung pinagbabawal na gamot. At wala naman po. So sa mulat mula, alam ko, kampante ko, maabsulto to. Believe ako dun sa judge na hindi siya natakot doon sa backlash ng public opinion na alam niya, nasasabihin ng lahat, palibasa anak ng Secretary of Justice, kaya naobsulto. Pero kahit sino po, isipin niyo po, kung meron nagpadala sa inyo ng droga using the mail, tingin niyo, sapat na yan na parang ikaw na addressee o yung pinagpadalhan ay makulong para habang buhay? Hindi po yan ang ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt. Pangalawa, pati yung pangalan ng pinagpadalhan ay hindi tunay na pangalan noong anak ni Secretary Remulla. Kapag sinabi mong proof beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda. Ito, wala nang ebidensya na siya ang nag-import at siya'y pinadalhan lamang, iba pang pangalan ang ginamit para dun sa pagpapadalhan. At isa pang bagay, no? Alam niyo po, kami mga abogado, importante, yung tinatawag na chain of custody. Ano po ibig sabihin niyan? Pag ikaw'y meron nakuhang droga, gagamitin yan na ebidensya sa hukuman. Pero dapat mapatunayan mo yung droga na nakuha ng mga kapulisan ay kaparehong droga na ipinipresenta sa hukuman na magiging desisyon ng hukuman kung guilty or not guilty. Abay, importante po yan. Kasi alam natin na kapag bugok ang isang pulis, po pwedeng mag-plant ng ebidensya. Dito po, hindi naman nagpresenta ng ebidensya yung mga PIDEA kung sino ang unang humawak ng droga nung hinuli nila, allegedly, in flagrante delito o habang tinatanggap ng anak ni Secretary Remulla yung droga. Walang ebidensya kung sino yan, kung person A yan, at kung kanino ibinigay ni person A yung droga na yon for safekeeping. Madali lang po yung chain of custody. Una-una, may pulis na kumuha ng droga nung hinuli si anak ni Remulla. Pangalawa, kanino niya ibinigay para itago. Yung tao na pinagbigyan niya, saan ilinagay. At sino ang nagdala ng droga dun sa hukuman, dun sa paglilitis. Importante po nyo na i-establish yan kasi yung droga mismo ang pinakamalakas na ebidensya kapag ang charge po ay illegal possession of firearms. Pero kung hindi mo mapapakita na itong drogang ito ay siyang nakuha doon sa panahon na kung kailan inaresto si anak ni Remulla at ito rin ang kaparehong droga na ipinipresenta sa hukuman, talagang wala pong proof beyond reasonable doubt. At sa totoo lang po, bagamat wala pa akong datos, no, karamihan po talaga ng mga kaso ng illegal possession na nadidismiss ng hukuman ay dahil nga po hindi malinaw yung chain of custody o di naman kaya nabali yung chain of custody. Dahil kapag nabawi yan, po pwede na lang isipin ng judge. Baka nga planted. Dahil baka hindi nga ito yung nakuha doon sa possession ng nasasakdal nung siya hinuli at baka ito na nga ay iba doon sa piniresenta sa hukuman. Lalong-lalo na recently lamang lumalabas ng ilang mga opisyalis ng PIDEA ay nagre-recycle ng droga. Ibig sabihin, yung drogang nahuli, ibinibenta sa labas. O di ba po? Kaya importante yung chain of custody. Alam ko po, marami na nagdududa ngayon kung talagang itong absultong ito ay dahil napakalakas ng magulang ni si Secretary Boying Remulla. Pero ang katotohanan po talaga, bilang isang abogado of 32 years, nung nahuli nga yung anak ni Secretary Remulla, sigurado po ako madidismiss. Kasi nga po, unang-una, unfair sa lahat ng pagpapadalhan ng pinagbabawal na gabot na dahil sila ay pinadalhan, makukonvict na sila of possession. Kasi hindi po natin kontrolado kung anong pinapadala sa atin ng mga tao. Kaya nga ako ngayon, hindi na ako tatanggap siguro na kahit anong parcel na ako mismo tatanggap. Ipatatanggap ko sa iba
Dahil baka mamaya yung mga kaaway ko kung ano-anong ipadala sa akin, ako pa yung mapahamak. So, importante po talaga na intindihin natin na kung kayo ang pinagpadalahan ng droga na yan, na wala na makikinalaman sa droga na yan, kapag nahuli kayo na tinatanggap yung parcel na yan, tingin nyo ba sapat na yan para kayo ay makulong na panghabang buhay? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si Aito Kay ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!